ni-remind kami no, ng detention unit na merong kailangan sundin na mga kondisyon sa visit. No? So, from now on, bawal kwento kung ano yung mga nangyari sa loob at ano yung mga pinag-usapan sa loob. Mayong adlaw mga higala. So karon no September 3, 2025 at naatay ipakita karon nga video kining pag-interview kang BP Inday no bahin sa update ni PRRD dito sa Dahig. So kini karon mga kaibigan no mag Tagalog pala tayo kasi may mga subscriber din tayo na nasa Luzon area no na nag-comment na sana mag halo-halo yung ano natin no mag Tagalog Bisaya yung yaw-yaw natin para maintindihan din nila. So ngayon mga kaibigan, ito yung ano ba? Ito yung interview kay BP Inday sa kalagayan ni dating PRRD no. So ang dami palang bawal doon. Napaka-stricto talaga ng ICC. So, mauna ni yung sinasabi natin ba na ito yung napala ng ating mahal na Pangulong Duterte despite sa kanyang mga nagawa sa bayan na kung sa panahon na itong yaw-yaw na naman tayo nitong ni PWH, itong mga ghost project. So, panahon lang ito ni Tatay Diggs na pumutok tong balita. Ito sigurado may pagkakainin ng pera yan dyan sa yung mga kontraktor na yan, pagkakainin talaga ng pera yan. Kasi grabe talaga yung pinanggagawa nila ba? Yung ginawa nila sa bayan natin. So mga kaibigan, pakinggan natin at panoorin itong interview kay BP Inday. Detention unit na merong kailangan sundin na mga kondisyon sa visit. No? So, from now on, bawal kwento kung ano yung mga nangyari sa loob at ano yung mga pinag-usapan sa loob. I can only say na, yeah, President Duterte is still alive. Yan lang po, hanggang dun lang po. Kasi bawal po magbigay ng mga information na pinag-usapan sa loob. You're the one who owns the stroller? Ha? Ikaw? Charlie. Ay, ikaw! Ay, mayroon pa palang mas maliit. Nabasilan. So, but even up to his health, wala pong malita. Oh, hindi na. Tagalin mo lang yun. We're not allowed to give updates. Okay. Anyway, but kayo, VP, will you be here during the hearing on the 23? Inaayos pa namin yung schedule namin. So, hindi pa namin alam kung sino yung makakarating sa September 22 para sa confirmation of charges. But likely, merong relative na darating. Sigurado yon kasi kailangan talaga na merong, sabi ko sa kanila, kailangan talaga na merong bumibisita sa kanya whenever allowed ng detention unit na Nagtatanong lang po yung mga taga-Japan, meron daw silang big gathering sa 2021 and they want to know if you can join them also in Japan. Oo, nag-confirm naman na kami sa mga organizers sa Japan, led by Sir Berwin. September 20 sila sa Tokyo and then September 21 sila sa Nagoya. So yung buong weekend na yon, Saturday, Sunday, merong Filipino community gathering sa Japan. And I understand, meron din dito sa The Hague. No? And likely, marami din sa loob ng Pilipinas. Well, on another note po, nagtuloy na yung pagdinig ng flood control program at sa Senado at nag-anunsyo na magbubuo daw ng independent fact-finding committee sa flood control. Your thoughts? Well, sabi ko nga lagi, too little too late yung administration. Alam naman na natin yung problema na corruption sa flood control.
Hindi lang sa administrasyon na ito, sa mga lahat ng mga dumaan na administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat. Naging mayor ako 2010. Meron ng issue ng flood control, corruption. And mas worse lang sa atin ngayon dahil sinasabi ko nga, hindi lang naman flood control projects yung merong corruptions. As early as 2024, noong nag-resign ako sa Department of Education, matagal ko pinag-isipan yon kung magre-resign ba ako at sasabihin ko ba kung ano yung mga experiences ko as a secretary ng Department of Education. And then, nag-decide ako na magsalita talaga kung bakit. Sinabi ko nga, inattach yung pinaghati-hatian ng members of the House of Representatives ang SBP, School Building Program budget ng Department of Education. At hindi lang yun, inattach pa nila yung listahan doon sa House version ng GAB. Pero, and alam yun ni President Marcos, BBM, alam niya yun, kasi tinake up din yun during a meeting in Malacanang. Pero he looked the other way. So, magdududa ka kung bakit bigla ngayon ay merong silang palabas na malaking investigation ng flood control projects. Ibig sabihin, meron na naman siguro silang niluluto behind the scenes na syempre hindi natin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa flood control corruption. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan, isang araw lang, matuturo niya lahat ng may kagagawan ng corruption sa budget. Pero, well, as you can see, parang nanonood tayo ng Venezuela. So, VP, you were once a mayor, and alam namin nandito ka naman sa The Hague, no? But do you plan to meet with Mayor Magalong and the rest of the leadership of the mayors for good governance? Because you had good governance when you were mayor yourself. Wala pa kaming, hindi na pag-usapan at wala pa kaming schedule. Ang immediate ko na schedule pagbalik sa Pilipinas ay sa Bicol Region dahil celebration nila ng Peña Francia at merong mga small gatherings kami doon, sectoral gatherings para sa mga issues naman sa Bicol na I'm sure biktima din ng corruption ng projects sa gobyerno. May plans po kayo to meet with Mayor Lenny Robredo at Luna Francia? Hindi pa namin nagawa yung schedule namin, pero yes, gusto sana namin na ma-meet yung mga local government officials ng hindi lang ng Naga, ng entire Bicol region kung kakayanin ng schedule. But mainly, nandun kami to celebrate with the Bicolanos, to pray with the Bicolanos sa pinakamalaking festival nila, ang Peña Francia Festival. Okay. May questions kayo? Wala. Okay, ma'am, do you have time for Yes. Please, go ahead. Matandaan natin na binanggit na ni dating Pangulong Duterte itong DPWH ba na isa sa mga kurakot na ahensya ng gobyerno talaga. Noon pa ito, mga ilang presidente nang daan ba. Kita mo yan, mga highway dyan, oh. Kahit yung maganda pa yung highway, talagang binutas-butasan nila kasi gawa na naman sila ng bago. Kasi pag may project, may kutong talaga dyan. May mga yan sila percentage yan sila kung magkano yung kickback nila dyan sa mga project. Kaya kung walang project, wala yan silang makukurakot. Kaya gustong-gusto nila yung palaging may mga project, yung may mga tulay na bumagsak. Yan yung ampay nila. Kasi bandol-bandol na pera na naman yung mananakaw nila. So, sana mga kaibigan, ipagdasal natin tong kalagayan ni dating Pangulong Duterte kasi ngayon, yung mga information ba, hindi na talaga basta-basta
labas, no, kung ano yung kalagayan na doon, kontrolado na talaga ng mga anong bansa ito, yung mga taga Netherlands, no. So kayo mga kaibigan, anong masasabi ninyo sa mga nangyayari sa bayan natin ngayon? Lagay nyo lang dyan sa comment section yung inyong mga hinaing. Hanggang dito lang muna at maraming salamat sa lahat. Ingat.